Magandang gabi po. Ito ang balitaang tahanan ng katotohanan. Ako si Mike Enriquez. Hatid namin ay serbisyong totoo. Ako po si Vicky Morales. Testigo sa pagpatay kay Nida Blanca nagsabing niyaya siya ni Philip Medel Jr. para patayin ang aktres. Pero tinanggihan niya ito. Gusto tayo na lang. O bakit pa maghanap tayo kung malaking pira yan? Pinito ko sa ganun. Sabi niya, oh, sige, sino ba pinapapatay mo? Sino ba talaga ipapatay? Si Nida Blanca. Laboratorio ng shabu sa Quezon City sinalakay ng pulisya. Mahigit 100 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska. Dating action star na si Sunny Parson sasampahan ng kasong homicide matapos niyang mapatay ang dalawang magnanakaw na nanloob sa kanyang tahanan kahapon. Mga kilos protesta laban kay Pangulong Arroyo lalong umiinit ilang araw bago ang kanyang State of the Nation address o SONA sa Lunes. At abangan ang panayam kay Pangulong Arroyo live dito lamang sa Saksi. Mga kaibigan, isang testigo po ang nagsabing niyaya siya ni Philip Medel Jr. na patayin si Nida Blanca. Ayon kay Nilo Gonzaga, sinabi rin daw ni Medel na isang Amerikano ang kumontrata sa kanya para patayin ang aktres. Si Susan Enriquez ang ating saksi. Sa apartment na ito, nagkasama sina Philip. Daw ni Medel sa Gonzaga na sumama sa pagpatay ng isang artista. Kinumbinsi rin daw ni Medel pati ang isang retired Major Pedro Patis. Tinanggihan daw nila ito. Inulit pa raw ni Medel ang alok. At ngayon, sinabi ng si Nida Blanca ang target nila. Sino ba talaga artista yun? Yun, binanggit na niya sa akin. Si Nida. Biniro ko pa pala siya. Sabi ko, gusto mo tayo na lang. O bakit pa maghanap tayo kung malaking pira yan? Biniro ko siya ganun. Sabi niya, oh, sige, sino ba pinapapatay mo? Sino ba talaga ipapatay? Si Nida Blanca. Hindi naman daw direktang binanggit ni Medel na si Rod Strunk ang umupa sa kanya. Ang sinabi lang, isang Amerikano ang kumontrata sa kanya. At ilang beses nitong kinuusap sa telepono ang isang Rod. Noong November 10, nagulat na lang daw siya nang sabihin ng isang kapitbahay na patay na si Nida. Nang makita niya si Medel, kakaiba na ang kilos nito. Anong problema mo? Tatapatin lang kita gaw. Tinira ko si Juan. Ito, Nida Blanca. O anong gusto mo? Bakit anong mangyari? Sabi niya. Kausapin ko si Rolly kasi parang pinubuko to si Juan yung nagpapatay. Oo, sino yung nagpapatay? Amerikano. Sabi niya. Nagpatulong din umano si Medel kay dating NPA leader Rolly Quintanar. Ang kapalit ng kanyang pag-amin, proteksyon at reward money. Dinetalye umano ni Medel kung paano niya pinatay si Nida. Sabi niya nung nasa loob na siya dati ng kotse, tapos pagpasok hinawakan niya, ginanon niya na. Nang aming hinga ng reaksyon si Medel tungkol sa inilahad ni Gonzaga, sinabi lang nitong bayaan mo siya. Ako si Susan Enriquez, ang inyong naging saksi. Nakipagpulong kanina ang mga kinatawan ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika sa mga opisyal ng ating National Bureau of Investigation. Isa sa kanilang tinalakay ang posibleng pagbabalik kay Rod Strunk dito sa bansa. Si Leigh Alvis ang ating saksi. Inabutan namin si James Nixon, ang kinatawan ng Federal Bureau of Investigation dito at ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation sa gitna ng isang mahabang pagpupulong. Ayon sa NBI, isa sa mga pinag-usapan ay tungkol sa posibleng extradition ni Rod Strunk. Bukod sa patuloy na pagmamanman kay Strunk, hiniling ng NBI ang eksaktong address ni Strunk sa California. Nagbigay din ng update ang FBI ukol sa mga aktibidad ni Strunk sa Amerika. Yes, we were given updates, but we don't want to divulge it to you upon his request. Ayon kay Nixon, mapapabalik nila si Strunk sa bansa kapag naisampa na sa korte ang kasong parricide laban dito. Mr. Nixon said that extradition request is not forthcoming until after we have made the proper official request. And that will only be made after we have with us a warrant of arrest. Pero para sa NBI, mas makabubuti kung kusang babalik sa bansa si Strunk upang hindi magmukhang tinatakasan niya ang hustisya. If he is really willing to face the case, I think this is the proper time for him to come back to the Philippines because he is already informed that a case was filed against him and his presence here is needed. Dapat din daw na makipagtulungan ng mga abogado ni Strunk sa NBI para sa pagpapabalik kay Strunk sa Pilipinas kapag naisampa na ang kaso sa korte. Dahil ito raw ang ipinangako nila sa NBI bago magtungo si Strunk sa Amerika. Ako si Leigh Alves, ang inyong naging saksi. Kinumpirma po ngayon ni Senador Tito Soto na matagal ng problema ni Nida Blanca ang paggamit ng droga ng kanyang asawang si Rod Strunk.
Ayon sa senador, isinumbong ito sa kanya ni Nida noong pang taong 1989. Vice Mayor at Chairman ng Anti-Drug Abuse Council ng Quezon City noon, si Soto. Humingi umano ng tulong si Nida Blanca nang mahuli niya si Strang na nagsasyabu umano sa loob ng kanilang tahanan sa White Plains. Muntik pa raw magkahiwalay ang mag-asawa dahil sa paggamit ni Strang ng droga. Pero nangako umano si Strang na magbabago na siya. Pauwiin nila rito kaagad si Strang at harapin niya itong mga charges na pinafile sa kanya ng NBI at patunayan niyang siya inosente. Sa iba pang mga balita, isang laboratorio ng shabu na 3 buwan ang ginagamit ng mga suspect ang sinalakay ng pulisya. Mahigit 100 milyong piso ang halaga ng shabu ang kumpiskado. Si Rafi Tima ang ating saksi. Ang bahay na ito ay nakatayo sa Salvador Street, Varsity Hills sa Quezon City. Matagal nang duda ang mga residenteng nakatira malapit sa bahay na ito na may illegal na aktibidad na nangyayari rito. Nang hindi na makatiis, itinip nila ang kanilang duda sa mga otoridad. We conducted more or less 2 weeks of close surveillance dito. And then pati yung movements ng mga sasakyan itong mga nakatira dito. Sa raid na isinagawa kaninang madaling araw, 54 na kilo ng shabu ang nakuha sa loob ng bahay na nagsisilbing laboratorio. Kung mabebenta sa kalye, nagkakahalaga ito ng 108 milyong piso. 3 Chinese national ang nahuli sa raid. Nakumpiska rin ang iba't ibang gamit at ang sangkap sa paggawa ng shabu, gaya ng 24 na kilo ng ephedrine. Mahigit 200 kilo ng shabu ang kayang gawin mula rito. Yung mga equipment nila ay halos bago, kaya ang ibig sabihin na talagang intended dito sa lugar na ito. Hindi lang ito yung bahay na ginagamit nila, mayroon pang isang bahay. Sabay na ni-raid ng mga pulis ang laboratorio at ang bahay namang ito sa number 15 Gonzales Street sa kalapit na Sevierville Subdivision. Dito nahuli ang 4 pang Chinese at 3 Pilipino nag-ooperate sa laboratorio. Dito umano nakatira mga gumagawa ng shabu at dito rin ginagawa ang kanilang transaksyon. Personal rin nag-inspeksyon si Pangulong Arroyo sa laboratorio at pinuri ang PNP sa pagkakadiskubre sa paggawaan ng shabu. Dito sa ating administrasyon, nakikita na ang political will sa laban kontra sa droga. Ang pinakamaraming drug bust ay ginawa sa ating administrasyon. Ito na ang pangatlong shabu laboratory na ni-raid sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At ayon sa PNP, minamanmanan pa nila ang mula 2 hanggang 3 lugar dito sa Metro Manila na posible ring gawaan ng shabu. Ako si Rafi Tima, ang inyong naging saksi. Sunod-sunod na kilos protesta kontra kay Pangulong Arroyo sinimula na ng mga militanteng grupo. At ang panayam kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo live sa pagpapatuloy ng sama-sama natin pakikil. Saksi! Senador Edgardo Angara natatakbo sa presidential elections 2004 si Fernando Poe Jr. para sa oposisyon. Ayon kay Angara, meron lang nagkakalat ng maling impormasyon. Nasa Pilipinas na uli si Senador Ramon Revilla. Nagpunta siya sa Amerika para paoperahan ang kanyang lalamunan na naapektuhan ang operasyon niya sa kanyang likuran. Tig-12 pa rin ang hatian ng administration at opposition senators. Tiniyak ni Senador Edgardo Angara na hindi pa naglilipat bakod si Senador Blas Ople, pero malakas ang balitang tatalon sa administrasyon si Senador Blas Ople. Apila ni dating Pangulong Estrada na maopera ang tuhod sa Amerika, ipinasura ng Sandigan Bayan. Pinanindigan ng hukuman ng una nitong pasya na kaya namang operahan ng mga eksperto sa Pilipinas ang tuhod ni Estrada. Magiging mahigpit po ang seguridad sa batasan sa darating na araw ng Lunes, araw ng tinatawag na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Arroyo. Ito ay paghahanda sa iba't ibang kilos protesta tulad ng mga naganap ngayong araw na ito. Si Maki Pulido ang ating saksi. Inumpisahan kaninang umaga ng League of Filipino Students o LFS ang protesta. Lumusob sila sa Gate 7 ng Malacanang. Nagkabanggaan sila ng mga pulis. Sa darating na State of the Nation Address, magpapakilos kami ng higit 5,000 kabataan upang manawagan na patalsikin na ito si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
Pagsapit ng hapon, nagtipo naman sa Mendiola ang mahigit sa 200 maralitang tagalungsod. Kontra raw kasi sa sinabi ng Malacanang, wala namang nangyari sa programang pabahay ng administrasyon. Gusto pa namin makita talaga sa gobyernong ito yung tunay na pagiging sincero niya para sa kapakanan ng maralitang tagalungsod. Ganito rin ang sinabi ng samahan ng maralitang kababaihang nagkakaisa. Kahit daw ang mga awardee sa Baseco Compound ay hindi totoong nabigyan ng lupa. At walang ginagawa yung ating pamahalaan. Naghahanda na rin ang ilang grupo ng militanteng kabataan sa kilos protesta sa SONA. Para sa kanila, si Pangulong Arroyo ang anay sa lipunan. Malinaw na sa pinapakita lamang ni Gloria Macapagal Arroyo, pinapalasap nito ang 5 salot sa kabataang Pilipino na siyang pumapatay sa kinabukasan at buhay ng kabataang Pilipino. Dismayado naman ang mga magsasaka sa performance ng Pangulo, lalo na sa agrikultura. Hindi umano totoong naabot ng Department of Agrarian Reform ang target na pamamahagi ng 100,000 ektaryang lupain. Pero hindi nagpahuli ang mga kakampi ng Pangulo. Ayon sa grupong Peace for Development, dapat daw ay tigilan na ang pagbabatikos dahil hindi naman ito nakakatulong. Ang tingin namin, ang tunay na mga civil societies, NGOs, at people's organization, yan yung nagtutulak ng economic growth, stability. Ako, si Maki Pulido, ang inyong naging saksi. Mga kaibigan, isa pong card na naglalaman ng ibang bersyon ng Panatang Makabayan ang ipinakalat kaninang umaga at pinamigay po sa mga reporter sa may Malacanang. Pinamagatan itong Panata Ko sa Bayan, ang Panda, SONA 2002. Nakasulat dito ang mga umano'y panata, tulad ng pagtataksil sa kabiyak, paglalapastangan sa puntod ng mga magulang, at pangluloko sa San Mariana. Hindi alam ng mga taga-palasyo kung kanino galing ang card, pero nakasaad po na mula yon sa Malacanang. This indicates how low they can get, no? This is marks of cheap gimmickry. At ngayong malapit na po ang SONA ni Pangulong Arroyo, binalikan ng GMA News ang kalagayan ni Jason, Jomer at Erwin. Sila po yung 3 sa mga batang sumulat kay Pangulong Arroyo sa pamamagitan ng mga bangkang papel nung 1 taon. Kamustahin natin sila sa ulat na ito ni Cheryl Yao, ang ating saksi. Sa nakaraang State of the Nation address, pinangakuan ni Pangulong Arroyo ng magandang kinabukasan sina Jason, Jomer at Erwin. Sila ang ginawang simbolo ng pag-asa na makakaahon sa kahirapan ng masa. Kabilang sila sa 6 na batang tagapayatas na nagsulat ng kanilang mga pangarap sa bangkang papel at pinaanod sa Pasig River. 1 taon na mula noong SONA ni Pangulong Arroyo. Pero tulad ng bangkang papel na hindi pa tiyak ang patutunguhan, wala pa rin katiyakan kung matutupad ang lahat ng pangako ng Pangulo sa mga batang tagapayatas. Libre ang pag-aaral ng mga bata sa ngayon. Nakakatanggap sila ng scholarship na nagkakahalaga ng 16,000 pesos bawat taon. Nangangamba sila na kapag wala na sa pwesto si Pangulong Arroyo, maglalaho na rin ang natatanggap nila ngayong tulong. Sana po, kahit papalit-palit pa man din ang presidente dito sa Pilipinas, sana po tuloy-tuloy lang po yung pagiging scholar namin. Hindi pa rin daw natutupad ni Pangulong Arroyo ang ibang kahilingan nila, tulad ng katarungan para sa mga biktima ng pagguho ng Payatas dump site. Hindi pa rin daw na ibibigay sa kanila ang lupang kinatitirikan ng mga bahay nila. Mahal na presidente, sana po matupad po yung kahilingan namin. Tsaka po sana po makatapos kami ng pag-aaral. Ako, si Cheryl Yao, ang inyong naging At tulad po ng sinabi namin kanina, makakapiling po natin ngayong gabi live mula sa Palasyo ng Malacanang, walang iba, kundi si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Magandang gabi po, Mrs. President. Magandang gabi naman, Mike. Tapos na po yung talumpati nyo o may rito-ritoki pa? Basically, tapos na. Ewan ko kung re-retokihin ng mga yun mga pinapabasa ko, yung kopya. Opo, Mrs. President, ano po magiging pangunahing mensahe nyo sa taong bayan sa Lunes? Pangunahing mensahe natin ay tayo ay nakalampas na sa mga krisis kagaya ng destabilization, ng Abu Sayyaf, at saka tinuloy-tuloy natin yung dating trabaho na sinabi ko na gagawin sa State of the Nation Address nung 1 taon. Ano man nangyayari sa kapaligiran, nakafocus tayo sa trabahong yon. At yung ating macroeconomic performance ay pansin ng buong mundo.
At ngayon ay asikasuhin natin yung mga bagay na hindi pa natin natutupad ng kabuuan. Halimbawa yung kapayapaan, yung katiwalian, at saka ituloy-tuloy pa natin na trabahuin pa yung presyo ng kuryente. Okay, Mrs. President, lahat na kahit ano po ang bigkasin ninyo sa Lunes, talagang meron po mga tutuliksa sa inyo. Ano po ang masasabi nyo sa mga kritiko ng inyong administrasyon? Naalala ko tuloy yung comics na Peanuts. Po? Yung comics ng Peanuts. Opo. Sabi ni Linus kay Lucy, "Why are you always criticizing me?" Sabi naman ni Lucy, "Well, I really have a knack for seeing the fault in other people." Sabi naman ni Linus, "What about your own faults?" Sabi naman ni Lucy, "Well, I have a knack for overlooking them." So yan, mga Lucy yan. So siguro masasabi na lang natin, mag-division of labor na lang kami. Sila mag-Lucy ng Lucy sila. Ako naman magtatrabaho na magtatrabaho. Sa wakas, tignan natin kung ano makakabuti sa ating bansa. Ma'am, datapot kasama na namin kayo ngayong gabi. Tatanungin ko na po kayo tungkol kay Senador Blas Ople. Ano ba talaga? Sasali ba siya sa gabinete ninyo o hindi? Well, darating yung palagay ko, sa madaling panahon, darating yung mga rekomendasyon ng search committee at siguro darating ng panahon na mag-uusap kami ni Blas Ople ng harap-harapan. Tignan natin kung ano mangyayari. Abangan na lamang. Para hong drama yan sa DMA. Okay, Mrs. President, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magsalita po at kausapin ng taong bayan. Ano ang mensahe nyo sa mga nanonood sa ating ngayong gabi bilang paghahanda sa inyong SONA o State of the Nation na bibigkasin nyo po sa Lunes doon sa may batasan? Well, gusto ko lang manawagan po sa lahat na makinig po sa ating State of the Nation address sa darating na Lunes. Sa trapiko, epektibo ka. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi. Kung ang ngayon ang bagyong Juan sa Kabisayan, maging sa Katimugan at Gitnang Luzon. Ang sentro ng bagyo ay namataan kanina sa may hilagang silangan ng Katarman sa Northern Samar. Nakataas ngayon ang Public Storm Signal number 1 sa Northern Samar, Masbate, Sorsogon, Burias Island, Albay, Catanduanes, Camarines Provinces at Katimugang Quezon, kabilang ang Polillo Islands. Mahigpit na binabantayan ngayon ng mga pulis ang tahanan ni Sonny Parsons dahil may mga taong umaaligid dito. Nakatakda ring kasuhan ng homicide si Parsons bilang pagtupad sa standard operating procedure ng pulisya dahil may namatay. Si Peter Yan Haji ang ating saksi. Natatakot si Sonny Parsons para sa kanyang pamilya. Nakakita raw kasi siya kaninang madaling araw ng kahina-hinalang mga taong umaaligid sa kanilang bahay. Inikutan ako nung mga kalaban nakaputing sentra. Ano na, this time mahahaba na yung dala nila. Definitely armor light rifle. Tsaka apat, dalawang sasakyan umikot na Naghigpit ng seguridad. Buong araw nakabantay ang mga pulis at Marikina SWAT team. May ilang bumabatikos kay Parsons sa kanyang ginawang pamamaril. Napatay niya kasi ang dalawa sa mga suspect. Pag lumabas na raw ng bahay, hindi mo na pwedeng habulin yung culprit. Ayan na yung kalaban. Bakit ko pa hintayin na makapatay pa ng ibang tao ito? Itataya ko na lang yung buhay ko para sa pamilya ko. Nakatakdang magsampa ng kasong homicide ang pulis Marikina laban kay Parsons. Pero standard operating procedure lamang daw ito. Suportado naman ng kanyang mga kabarangay si Parsons. Tinarantado sila bakit walang karapatan na makilaban? Pag ako nga, kalaban din ako pagtanggol ko ang pamilya ko. Ang ilan sa kanila ay napagnakawan na rin. Yung nangyari kay Mr. Parsons is a call for the whole Mariqueños na gumising na. Dahil nangyayari ito almost every day. Samantala, nakilala na ang isa sa dalawang suspect na napatay, si Rogin Baginat, tubong dipolog at nakatira sa Bagong Silang, Caloocan. Wala naman kaming balak na magdemanda. Kung pwede niya kaming tulungan dahil malaki ang gagastusin sa pag-uwi ng probinsya. Ang suspect na naisugod sa ospital na si Joram Gasete ay nasa ligtas ng kalagayan, pero hindi pa makausap. 4 na bala ang tumama sa kanya. Peter Yan Haji, ang inyong naging saksi. Inamin ni Trade Secretary Mar Rojas na hindi na pwedeng bawiin ng Australia ang ginawang pagbabawal nito sa mga saging at pinya na galing sa Pilipinas. Kaya dinala na raw ng Pilipinas ang kaso sa World Trade Organization.
Kaugnay nito, kinausap ni Rojas ang embahador ng Australia sa Pilipinas na si Ruth Pierce. Nagpahiwatig siya ng pagkadismaya sa pagharang ng Australia sa mga saging at pinya ng Pilipinas. Gusto ng Australia na magkaroon ng tinatawag na decrowning at fumigation ang mga pinya. Pero ayaw gawin ito ng Pilipinas dahil daw madaling mabubulok at mawawala ng lasa ang pinya. Ilang linggo pa lamang nakakaupo si Metro Manila Development Authority Chairman Bayani Fernando ay agad na siyang nagpatupad ng mga bagong patakaran sa paglutas ng problema sa trapiko. Epektibo naman kaya ang mga ito? Alamin natin sa Zoom in ni Howie Severino ang ating saksi. Nagpasukan na naman ngayon. Binyahe ko ang kabuuan ng EDSA upang makita kung may epekto nga ang mga bagong patakaran sa trapiko na ipinatutupad ng MMDA. Ipinagbawal na kumaliwa mula sa EDSA ang mga sasakyan. Sa isang dulo ng EDSA ang bagong bukas na Diosdado Macapagal Boulevard. Dito na pinapakanan ng mga papuntang EDSA galing Rojas Boulevard. Ang tanong, gumaang ba talaga ang traffic dahil dito sa bagong skema? Dati, gumagamit pa tayo ng traffic light, nagkakaroon sila ng oras na tumitigil, pero ngayon dire-diretso takbo nila. Napakaluwag ang nadatnan naming daan sa EDSA. Subalit tanghali kaming bumiyahe, hindi pa rin nagiging ganito kaluwag ang EDSA dati. Kadalasan, mga bus ang napeperwisyo sa mga bagong sistema, tulad na lang ng mga tinayong overpass. Siniksik ang mga bus sa mga gilid para mabigyan ng puwang ang mga kotse at truck. Lumuwag nga ang EDSA dahil sa bagong patakaran. Mga pribadong sasakyan naman ngayon ang kailangan magbigay. Imbis na kumakaliwa, pinapakanan sa mga side street. Dito naman naming nadatnan ang traffic. Pag nagtagal, malalaman na ng mga driver na umiwas din sa mga ganitong buhol. Sa kanto ng Timog at EDSA, pwede rin mag-U-turn para makadaan papuntang Kamuning. Dito naman, nagkakabara-bara. Walang logic, walang kita yung logic. Ilan makita yung logic along the line? Kasi everyday I pass this way, lalo ako nagtatraffic. Sa kabilang dulo naman ng EDSA, malaking bawas din sa traffic ang bagong sistema. Pati mga pedestrian ay pinagbawal ng tumawid. Ma'am! Nabasa niyo yung sign? Bawal tumawid dito. Magkaroon sana ng epekto sa ugali ng mamamayan ang masikap na pagpapatupad ng patakaran. Ako po si Howie Severino, ang inyong naging saksi. Efren Bata Reyes at 3 pang Pinoy pasok sa round of 16 ng World Pool Championship sa Inglaterra. Ito ang sama-sama natin pagiging saksi. Meron pong magandang balita sa Saksi Sports Center. 4 na Pilipino ang pumasok sa round of 16 ng World Pool Championship sa Wales sa Inglaterra. 16 na manlalaro na lamang ang maglalaban-laban. Pasok sina Efren Bata Reyes, Francisco Django Bustamante, Antonio Lining at Alex Pagulayan. Bagamat siya ay Pilipino, kinakatawan ni Pagulayan ang bansang Canada. Inaasinta ni Reyes ang kanyang ikalawang korona sa World Pool Championship. At sa pangalan po ng mga bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ako si Mike Enriquez. At ako po si Vicky Morales. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala. Sa Lunes na po ulit tayo makikita-kita 10:30 ng gabi. Dito lamang sa GMA. Sa isang linggo na namang sama-sama nating pagiging saksi!